radyo sa Pilipinas. Usalangbay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Christmas Station. Manila Broadcasting Company. Ikaw ba ay may maraming katanungan patungkol sa nagaganap ngayon sa ating mundo? Ano pa ang mga maaaring asahan patungkol sa ating panahon ngayon at sa hinaharap? Mga kailang paghandaan batay sa salita ni Yahweh upang makaiwas sa walang hanggang kapahamakan bagkus magkaroon ng tiyak na kaligtasan. Sa kanyang pagbabalik, dala ang gantimpala para sa bawat isa. Tiyakin ang iyong magiging kalagayan walang hanggan. Pakinggan ang programang nabugna para sa iyo, ang salita ni Yahweh. Huwag kaligtaan abangan at subaybayan. Programang tiyak na magdudulot sa inyo ng isang buhay na masagana sa presensya niya. Dahil dito, mga panalangin madaling tugunin dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Yahweh. Kasamang isa sa himpapawid ang malalaking kaganapan sa mundo, ng The 7 Great World End Time Events. Buwan ng Nobyembre, tuwing araw ng linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Dito lamang po yan sa 103.9 Radyo Natin na Balbiliran. Ihahatid Nina Roth Pagbasan Puentes, Nora Ibaho George at Enrique Hontelia. Hanggang sa muli, Shalom! Kapayapaan ay sumayin niyo pong lahat. Mula sa himpilan ng tagapaghatid ng mabuting balita, ang Yeshua, the Messiah Fellowship, YMF, ihatid sa inyo ngayon ang salita ni Yahweh. Narito, ang unang aklat ng Bagong Testamento, ang Matthew, Marcos, Lucas, at Juan. Lahat ay naglalaman ng totoong kwento patungkol sa buhay ng mahal na Yeshua, kanyang ministeryo at ang kanyang pagkamatay at pagkabuhay na magmuli at ang kanyang pag-akyat sa langit isinulat sa pagitan ng taon 50 Common Era hanggang sa 120 Common Era pa rin. Iba-iba ang kanyang nire-representa sa bawat aklat. Ang una, aklat ng Matthew, si Yeshua ay hari at hari ng mga hari mula sa angkan ni David at ang kanyang kaharian ay walang hanggan na mababasa natin sa Salmo 145 verse 13 at Zechariah chapter 9 verse 9, Exodus chapter 15 verse 18, Psalm 45 verse 6, Daniel chapter 4 verse 3. Ang pangalawa, ang aklat ng Marcos. Si Yeshua ay inilarawan bilang naglilingkod at hindi pinaglilingkuran sa kadahilanan siya nga ay nagbuhat sa ating Ama sa langit. At siya'y pinaglilingkuran ng mga anghel na mababasa natin sa Matthew chapter 4 verse 11. Ngunit, pinili niyang ialay ang kanyang buhay upang maglingkod para sa ating lahat. Makamit lamang natin ang kaligtasan na mababasa din naman sa Marcos chapter 10 verse 45 upang tayong naniniwala sa kanyang ginawang pagtubos ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa kanyang kaharian. Sa kanyang kaharian di naman na walang hanggan. Ito ang naitala sa aklat ng Marcos, Kapitulo 10, versikulo 45. Narito, Marcos, Kapitulo 10, versikulo 45. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami.
Ang pangatlo, kung ating titingnan ang aklat ng Lucas, opo. Kung ang lahat ng ito, ang aklat ng Lucas, inilarawan siya bilang anak ng tao. Kung ating pong patuloy na titingnan natin ang pangalawa na yung aklat ng Marcos ay sinasabi rito sa Marcos chapter 8 verse 38. Ito ang naitala. Verse 34. Pinalapit ni Yeshua ang mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili. Pansinin ang kanyang krus. Pasanin natin ang bawat krus ng bawat isa. At sabi pa niya ay sumunod sa kanya. Ang verse 35 ay sinasabing, ang sinumang nagnanais na maligtas ng kanyang buhay ay malamang ito ay mawawalan ito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. Verse 36, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Verse 37, ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Verse 38, kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao, sa panahong ito, ikakahiyarin kayo ng anak ng tao pagparito niya na sa taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ng banal na mga anghel. At ang pangatlong aklat, babalikan natin, na ito ang aklat ng Lucas, ay inilarawan siya bilang anak ng tao at anak ng Yahweh, anak ng makapangyarihan. Anak ni Yahweh, makapangyarihan. Sa Isaiah chapter 7, verse 14, 9, and verse 6. Isaiah chapter 7, verse 14, and chapter 9, verse 6. Ito ang naitala. Isaiah 7, verse 14. Dahil dito, si Yahweh mismo ang nagbigay sa inyo ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin na pangalang Emmanuel. Gayon din, ang sinabi sa 1, Kapitulo 9, versikulo 35, 36, and 37. Ang aklat ng Exodus 3, verse 14, nagpapakilala na si Yahweh na nagsabi, ako'y si ako nga, or I am who am, meaning, Yahweh, makapangyarihan. At kung saan, abbreviation nito ay YHWH, na Yahweh sa English. Yahweh din sa Tagalog. Ito ang kanyang ipinahayag kay Moses sa Exodus chapter 3, verse 14. Ito din ang binanggit ni Yeshua sa kanyang sarili bilang siya ay anak ng Yahweh. Sa 1, Kapitulo 9, versikulo 58, ito ang naitala. Sumagot si Yeshua, pakatandaan ninyo, bago pinanganak si Abraham, ako'y ako nga. I am who am. Ang ibig sabihin ay si Yahweh ay makapangyarihan. Sa aklat ng Juan, Kapitulo 17, versikulo 11 hanggang 12, ito ang kanyang ipinahayag. Itong mga panahon na ito, si Yeshua ay nanalangin siya sa Ama. Ang sabi niya, sa verse 11, at ngayon, ako'y papunta na sa iyo. Iniiwanan ko ang sanlibutan ito. Ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin. Verse 12, habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan,
ang pangalang ibinigay mo sa akin. Pinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila, maliban sa taong tiyak na mapapahamak upang matupad ang kasulatan. Parehong nagtataklay ng pangalang Yahweh, ang Ama at ang Anak. Yeshua, ibig sabihin si Yahweh ang kaligtasan. Sa salitang Ya, para sa Yeshua, ang Ya ay tumatayo sa Yahweh. Ang Swa ay tumatayo sa salitang Hebreo na ibig sabihin kaligtasan. Therefore, ang parangalan ng anak, si Yahweh ang kaligtasan. Makapangyarihan, parehong tagapagligtas na sinasabi din sa Old Testament na ang Ama, siya lang ang tagapagligtas. Iisa lang. Mayroon bang nawala sa pagiging siya ang tagapagligtas? Kung ang Ama ang tagapagligtas, na sinabi niya sa Isaiah 44 verse 6, at ngayon, binanggit ng anak na siya nga ang tagapagligtas. Walang nababago sa kanilang dalawa. Iisa sila at kalakip niyang binanggit na siya ang simula at ang wakas. Sa Isaiah 44 verse 6, itong mga katagang ito ay binanggit ito ng Ama. Sa Isaiah 44 verse 6, ang dalawang katagang ito ay parihunin mayroon sa anak na si Yeshua na kanyang binanggit sa Matthew 1 at sa Pahayag 2 verse 8 at Pahayag 22 verse 13. Ang sabi niya, ako ang Alpha at ang Omega, at ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang mga salitang ito binanggit ng Ama at binanggit rin ng Anak sa Pahayag. Ang pang-apat na aklat ay walang iba kundi ang aklat ng Juan. Si Yeshua ay pinakilala bilang siya ang punong pare at huling pare na siya ay hindi lamang pare, siya din ay ginawang handog bilang maglilinis ng mga kasalanan. Ito ang ating magbabasa sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 7, versikulo 26 at 27. 26. Sa makatuwid, si Yeshua ang pinakapunong saserdote o pinakapunong pare na kinakailangan natin siya'y banal, walang kasalanan, ni kapintasan man. Iniwalay sa mga makasalanan at itinaas sa kalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga pinakapunong pare na kailangan pang mag-alay ng mga handog araw-araw. Unay para sa sarili at ang iba'y pagkatapos para naman sa kasalanan ng mga tao. Minsan lamang naghandog naghandog si Yahweh at ito'y pangwalang hanggan nang ihandog niya ang kanyang sarili. Sa verse 28, ang kautusan ay nagtatalaga ng mga punong pare na may mga kahinaan, ngunit ang pangako ng Yahweh na may panunumpa na dumating pagkatapos ng kautusan ay humirang sa anak na walang kapintasan magpakailanman. Ito ang apat na kanyang nirepresenta sa aklat, sa unang aklat ng Biblia ng Bagong Testamento, ang Matthew, Marcos, Lucas at Juan. Ang inyong mga narinig mula sa simula ng broadcast na ito ay mahalaga. Huwag baliwalain dahil ito ay mga karunungan na kayamanan natin na ating babaunin saan man kayo pumunta, anuman ang inyong plano sa buhay, saan man kayo at tiyaring ang mga kaalaman na ito ay magdudulot sa inyo ng walang hanggan kaalaman na makakatulong sa inyong personal na mga buhay. Ito ay mga karunungan mula sa kalangitan at trono ni Yeshua at magdudulot din ito ng matibay na relasyon sa ating Mesiyas na si Yeshua at magbubungat-yak ng matibay na pananalig sa Kanya at sa salita ni Yahweh, kung saan kumakatawan na iisa. Opo, si Yeshua at ang salita ni Yahweh ay iisa ayon sa 1 Kapitulo 19, versikulo 11 hanggang 12.
at Revelation chapter 19 verse 13. Yari ang unang 4 na aklat ng bagong tipan ng Biblia ay naibabahagi ko na sa inyo muli narito ang 4 pang kapanahunan ng ating daigdig ayon sa programa ni Yeshua. 4 na iba't ibang kapanahunan sa buong daigdig ayon sa programa ni Yeshua. Una, ang kapanahunan o era bago pa ito ang panahon na kasalukuyan na ngayon. Tinatawag din itong ancient times o lumang panahon kung saan nabibilang ang lumang tipan ng Biblia. Kung tawagin ito sa ngayon ay BCE o Before Common Era or Before Christ. Nagsisimula ito sa paglikha hanggang ngayon bago pa dumating ang ating tagapagligtas sa paglikha. Opo, sa paglikha ni kay na Adan at Eva. Ang calculated na mga taon ay naisulat na 4,114 ang mga taon na yon. Mula sa mataas na bilang na yon, 4,114, papunta sa 0. Yun po ang bilang ng mga sinaunang panahon. 4,114. Taon 4,114 hanggang 0. Yun po ang pangkalahatan sa Old Testament. Ang pagbibilang ng sinaunang era ay mula pataas hanggang sa dulo ng panahon ay 0. Bago pa muli magsisimula sa kasunod na era, ang Common Era na ngayon narito na tayo ngayon. Mula sa 1 o 1 hanggang na ngayon na 2023. Tinatawag itong Common Era. Ito ang pagbibilang dito magsisimula sa 1 pataas na sa ngayon tayo ay from 1 to 2023. Ngayon ito sa ating kasalukuyan, ulitin ko, ang unang panahon ng Ancient Era ay sinimulan ng scholars ang bilang sa 4,104, year 4,114 BCE, before Christ ito. Ito ang panahon ng nahulog si Adan sa pagkakasala, pababa, papunta na sa 0. Yon ang unang era o ang BCE, before Common Era. Pangalawa, sinundan sa pangalawang era ang ating panahon ngayon, ang Common Era o tinatawag itong after death o AD, kung saan nabibilang dito ang Bagong Testamento ng Biblia simula sa mababang taon paakyat, pataas, mula sa 1 papunta sa itaas. Ang bilang na ngayon tayo ay nasa 2023 na. At matatapos ang ating taon na ito, ang Common Era, sa dulo na tinatawag na pagbabalik ni Yeshua o tinatawag na rapture. Ito ang ating Common Era na ngayon tinatahak na ng buong daigdig at ang huling kaganapan sa taon ng ating era ay ang pagbabalik na ng mahal na Yeshua. Ang pangatlong era, pangatlong kapanahunan na tinatawag na ay Great Tribulation. Magsisimula pagkatapos ng rapture at matatapos ito sa pang-anim doon sa 7 Great End Time Events. Ang 7 Great World End Time Events, doon sa pang-anim, ang pangatlong era, doon siya matatapos. Ito ay ang judgment sa pangalawang bahagi. Dalawa ang judgment. Unang judgment sa mga buhay at sa mga patay. Tatalakayin natin yan. Tapos ang judgment naman na ito ay para lang ito sa mga fallen angels na tinutukoy ko na event number 6. Ito ang paghukom na tinatawag din o judgment ng mga punong o
purong espiritual. Wala silang physical na anyo. Sila ang mga fallen angels kasama ni Satanas na mababasa sa Revelation chapter 20 verse 7 up to 10. Matatapos na ang ating mundo, dito matatapos ang ating mundo kapag nangyari ang paghukom sa mga fallen angels. Pagkatapos nun, dito na matatapos ang ating mundo. Iisa-isahin po natin yan, ang una hanggang sa 7. Kaya kayo po ay huwag po kayong mawawala. Subaybayan niyo po ito dahil napakaganda po itong topic ko na ito. At ang pang-apat na panahon ay walang iba ay ang kapanahunan na ng paghahari ng mahal na Yeshua forever and ever na bababasa natin sa Revelation chapter 21 and chapter 22. Sa apat na magkakaibang panahon na ito, ay maaaring isasay natin ang mga malalaking kaganapan sa lumang panahon, BCE, na may kinalaman din sa mga kaganapan na ngayon nangyayari sa ating kapanahonan at ang mga magaganap sa Great Tribulation. Iisa-isahin natin yan at ang pagtatapos ng mundong ating tinatahanan at ang pinakahuli sa lahat ay ang paghahari ni Yeshua ng walang hanggan. Huwag po kayong alis o maglilipat dahil mahalagang malaman ang mga bagay nito. May kinalaman sa buhay ng bawat nilalang dito sa ibabaw ng kalupaan. Ang BCE, panahon bago pa dumating si Yeshua, sa ating mundo, mahalagang malaman upang lalo pa nating mapagtitibay ang ating pananampalataya sa Kanya at masagutan ang mga mahalagang katanungan tulad ng bakit nga ba tayo nilikha? Tapos bakit nga po nilikha ang mundo na sisirain din lang pala, no? Tatapusin din lang pala. Alamin natin yan, paano tayo nilikha, ano ang layunin, bakit nilikha tayo, saan patutungo ang ating mga buhay sa hinaharap. Simulan na po natin. Katulad ng akin ng naibahagi, noong nakaraan, 2 ang pasimula ng paglikha. 2 paglikha na ang una sa John 1:1 at ang Genesis chapter 1 at 1. Nang panahon, ang pinakabungad bago pa nagpasimulang magbilang ng mga taon at panahon na sasakop ng BCE, Before Common Era o BC, Ancient Days, lumang panahon kung tawagin, nilikha sa panahong ito ang mga anghel, ang walang hanggang nilalang, puro, walang kalakip na material o physical na imahe. At kung anong taon, kailan, hindi natin alam. Walang record. At dahil sa naging palalo si Lucifer, ibig sabihin, ang kanyang pangalan, ang Lucifer ay maningning na bituin sa umaga. Ito ang naitala sa Isaiah chapter 14 verse 12 up to 14. Basahin po natin. Narito. Umaningning na bituin sa umaga, anak ng bukang liwayway, bumagsak ka rin sa lupa at nahulog mula sa langit. Ikaw na nagpasuko sa mga bansa. Hindi ba't sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit at sa ibabaw ng mga bituin ng Yahweh, ilalagay ko ang aking trono. Uupo ako sa ibabaw ng bundok sa tagpuan ng mga Diyos-Diyusan sa malayong hilaga. Verse 14, aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap, papantayan ko ang katastasan at sa Ezekiel din, ito rin ang naisusulap. Verse 17, Ezekiel 28 verse 17. Verse 17, naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Ginamit mo sa kasamaan ang iyong karunungan para mapatatag ang iyong katayuan. Kaya ibinagsak kita sa lupa upang maging babalak ka sa ibang mga bansa. Umabot ang bilang sa 1/3 o 1/3 of angels ng kalangitan ang
yung bang sumama sa kanya kasi naging nagsimpatya sa kanya ang 1/3 of angels sa kalangitan, sa heaven. Kaya napasama sa kanya, silang lahat ay binagsak, kung saan ang pangalan niya nabago din. At mula sa pangalan Morning Star o Lucifer, naging isa siyang o bituin o maningning na bituin sa umaga, ay napalitan ng Satanas. Mababasa ito sa 2 Peter chapter 2 verse 4 at Jude chapter 1 verse 6. Narito, verse 6, alalahanin din ninyo ang mga anghel na hindi na natili sa kanilang dating kalagayan at kapangyarihan, na salip ay iniwan ang kanilang tahanan, kaya't sila'y ginapos ni Yahweh ng di mapapatid na tanikala at ibinilanggo rin sa malalim na kadiliman hanggang sa sila'y hatulan sa dakilang araw ng paghukom, na mababasa sa Revelation chapter 20 verse 7 up to 10. Ito ang paghukom sa ikalawang yugto o parte na mababasa sa Revelation chapter 20 verse 7 up to 10. Ito ang pang-anim doon sa 7 great world end-time events na magaganap, ang paghuhukom sa kanila ng Yahweh. Kasama ang mga fallen angels, narito ang pagkatalo ni Satanas. Sa Revelation chapter 20 verse 7 up to 10, ito ang kanyang kalalagyan sa pang-anim na from the 7 great world end-time events. Ito ang magaganap, verse 7. Pagkatapos ng 1,000 taon, ay palalayain si Satanas mula sa kanyang pagkabilanggo. Verse 8, lalabas siya at dadayain ang mga bansa mula sa 4 na sulok ng daigdig, ang Gog at Magog. Ayon sa mga scholars, ang Gog ay pangalan ito ng isang leader ng isang bansa at ang Magog ay pangalan ito ng bansa. Tinatalakay o kanilang pinag-uusapan, ito daw po ay Russia. Ay alamin pa po natin yan, no? Itong Gog and Magog, ito daw po ay Russia. Tingnan po natin. Titipunin niya ang mga ito upang isama. Titipunin daw po ni Satanas ang mga ito upang isama sa pakikipagdigma. Sa hukbong ito ay ang hukbong ito ay sindami ng buhangin sa tabing dagat. Verse 9, kumalat sila sa buong daigdig at pinaligiran ang kampo ng mga hinirang ng Yahweh at ang pinakamahal na lungsod. Ngunit umulan ng apoy mula sa langit at tinupok ang mga kampo ni Satanas. Verse 10, at ang diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa lawan ng apoy at asupre na pinagtapunan din ng halimaw, at sa huwad ng mga propeta, pahirapan sila doon araw at gabi magpakailanman. Ito ang kaya po dito nabanggit ang mga fake prophets, no? Kasi nauna silang i-judge. If I'm not mistaken, they will be at number 4, maybe, sa 7 great end-time events. Number 4 sila, doon sila sa mga fake, yung mga makasalanan doon. Doon sila sa event na yon, number 4, if I'm mistaken. Ito ang mga pangalan ni Satanas pagkatapos ng inihulog sa lupa ni Yahweh. Satanas, Diablo, Destroyer, Separator, Dragon, Ancient Serpent na mababasa sa Revelation chapter 12 verse 9. At marami pa siyang pangalan. At ang mga dakong kanyang tinatahanan, 10 ng kanyang mga kasamahan ay ang first heaven and second heaven, kasi akin na pong nabanggit na ang third heaven, ayun po ang location ng ating mahal na Yahweh. Ang second heaven ay ang kalawakan. At ang langit, ito po, first heaven tayo. Tayo ay nandito sa first heaven, ang
kanilang inookupa ay ang second heaven at ang first heaven, itong ating kinalalagyan. Kung saan ang solar system doon sa kalawakan, no, na nakalagay, kanila din, doon din yan sila sa area na yon. Mayroon silang mga pwersa dyan. Hindi natin alam kung mga alien ay kasama dyan. Pero sa pagkakaintindi ko po, ang mga elemento na ito ay hindi po ito atin, no? Hindi po sa atin ito. Ililigaw lamang po tayo nito na mababasa ito sa Genesis chapter 1 verse 14 up to 15, Psalms 19 verse 1, Psalms 89 verse 6 and 37. While ang first heaven ay kung saan narito tayo, mababasa sa Psalms 73 verse 25, Psalms 78 verse 23 to 26, Psalms 104 verse 12, Psalms 113 verse 6, and Psalms 147 verse 8. Ngayon, tuloy-tuloy po tayo, no, sa pasimula. Sa pasimula pa rin tayo. Ano po? Pangalawang paglikha. Ano po? Ang una, yun ang John 1:1, ang mga angels. And then, ngayon, sa Genesis chapter 1 na tayo, verse 1 up to 31. Ang lahat ng mga bagay nilikha ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Magkakasama po sila nung sila'y lumikha sa lahat ng bagay, kasama na po ang tao. Sa verse 26, ang Almighty ay lumikha ng babae at lalaki ayon sa wangis niya, na mababasa sa Genesis chapter 1 verse 26 to 27 at chapter 2 verse 7. Pagdating sa panahon, si Adan ay nahulog sa kasalanan, nagpasimulang magbilang ng taon. That was na year 4114 BC. Ano po? Yung si Adan ay nahulog. Mula doon, pababa ito ng pababa ang pagbibilang ng taon hanggang sa 0. Pagdating po ng 0, BC o BCE, mag-start na naman po yan, 1. Until now, nandito na po tayo sa 2023. Diyan po sa 1, diyan po nag-start ang pagbibilang ng Common Era dahil diyan po isinilang ang ating Mesiyas. Diba? Ngayon, mula kay Adan, nanganak sila ni Eva ng Cain at Abel, pero hindi po ito isinali na sa mga generations na mga kung saan ang programa ni Yahweh ay nararapat ipatupad. Mula kay Adan, diretso na po tayo kasi may pangatlo na po siyang anak, si Seth. At maliban dito, mayroon pa po iba. Pero kay Seth po, Seth nagsimula ang generations from Adam to Noah. Ano po? From Adam to Noah, 10 generations po ito bago po dumating si Noah. Mula kay Adan, 10 generations, saling lahi. Ito para Adam to Noah. Si Adan, nung 130 years old siya, no? Taon yun ng 4114, katulad na babanggit ko. Nanganak siya kay Seth. No? And then, pagkatapos, sumunod si Enos. Si Kenan, number 4. Mahalel, number 5. Jared, number 6. 7 si Enos. Tapos, si Enoch. Pagdating kay Enoch, ang tao ay natutunang tumawag kay Yahweh. Number 7 siya na generation. Then number 8, Methuselah, Lamech, then Noah. Hanggang sa susunod, pumuli, ang tabayanan po ninyo, basta alalahanin po natin, itong 10 generation for Adam to Noah, ang lahat po na ito, ang natira lang po dyan, si Noah, dahil po sa baha. 600 years old si Noah nung mangyari ang baha. That was 2458 naganap ang baha. No? Tapos siya na lang. At ang tatlo niyang anak, may tatlo siyang anak. No? Tapos naging sila, 7. Kasi ang tatlong anak niya may kanya-kanyang asawa. So 7 sila. Nandoon sila sa lumulutang-lutang na tawag niyan? Yung barko. Saan sila ng mahal na Yahweh. Dumating na naman po ang ating oras, no? Sa susunod natin talakayin,
Ang ganda nito. Alam mo yun, natin po yung history. Kasi ang New Testament ay may kinalaman, malaking kinalaman ang Old Testament. Kaya tingnan natin kung ano nga ba yung mula sa simula. 10 generations, lahat yun naubos sa baha. Kaya nag-start uli kay Noah. So from Noah, aralin natin. From Noah, sino ba ang nauna? Si Noah? Pagkatapos kay Noah, si David ba o si Abraham? Nakakalito, no? Kaya wala tayong interest magbasa ng Bible kasi hindi natin alam mo sino nga bang nauna doon. No? Parang kulang tayo ng kalaman. So ito na po ang salita ni Yahweh. Abangan nyo po ito. Magandang talakayan po ito. At hindi lang po yan. Pag tayo po ay magsimula sa generations ng Old Testament, papunta po yan sa New Testament, papunta po yan sa, sa Great Tribulation, at papunta po na po yan sa dulo, no po, nang matatapos ang ating mundo. Ano ang mga magaganap na ating makikita kung ito may mangyayari ang The Seven Great World End Time Events. Yan lang po. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Am Israel, Am Israel, Am Israel. Ang J&J Paintball Park ay bukas na para sa lahat na naghahanap ng pasyalan at the same time gustong libangan. Narito ang ilan pa sa mga services nila: family reunion, barkadahan party, may swimming pool, pwedeng maligo, ang mga may gustong mag-outing, baril-barilan, hindi bala kundi paintball. Pwedeng matulog at may rooms para sa inyo. Sa mga nag-aaral ng kursong criminology, ito ay bagay sa inyong pag-iinsayo upang labis pang mapanglad sa pamagitan ng pagsasanay at pagtatarget ng subject. Business hours po nila ay magsisimula ng 10 a.m. to 5 p.m. May Facebook page din po ang J&J Paintball Park. I-search nyo lamang po ito at ito po ay pag-aari ng RLJ. Shalom Aleichem, Hevenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Shalu, Shalom Yerushalayim, Shalu. Pinapasalamatan natin ang pamilya ng ating butihing elder, ang Elder Enrique Hontalia. Elder, salamat po, ang iyong pamilya ay pagpalain po ng mahal na Yahweh Yeshua sa pagiging generous po ninyo sa programa natin. Salamat po. Shalom Yerushalayim, pedí por la paz de Jerusalén, pedí por la paz de Jerusalén. Pedí por la paz de Jerusalén, Jerusalén por siempre viva en paz. Shalom, 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 Yerushalayim, Shalom, Shalom, Shalom. Shalom, Shalom, Shalom. Pag-usapan po natin, narito naman po tayo patungkol sa 7 Great World End Time Events. Napakahalaga po. Ang ating pong natalakay ng mga nakaraan po ay katulad po ng nabanggit ko na hindi lamang po sa Bible, no? Kundi silipin po natin, hindi ang ating source po ay marami po, no? Pero ito ang pinaka-main source natin, ang Bible at saka ang Torah. Ang ating mga rabbi, no? At saka higit sa lahat ay ang ancient
biblical calendar, ng Jewish codes na with a missing accuracy na tinatawag din itong Hebraic biblical calendar, kung saan ang codes ng scripture ay kung saan ang the most high ang ating mahal na Yahweh himself ang gumawa nito ng katulad ng Ten Commandments. Ang Hebrew alphabet ay naiiba na po sa atin. Ang kanilang alpabito ay wala silang numero, kundi ang kanilang numero, ang bawat litera ay may nag-stand ng corresponding number. Tayo po ay hiwalay yung mga alphabet letters na po. At tapos may din tayo number, 1, 2, 3, ganon. Sila wala pong ganon, 1, 2, 3. Ano lang po, 22 letters lang po ang kanila. Pero that every letter, mayroon pong corresponding na numero. Doon po makikita ang mga codes kung paano po ang mundo, nasaan na tayo ngayon. At napaka-accurate ng kanilang pagbabasa nitong mga calendar na ito. Kasi, dahil sa ang bawat litra nila, mga Hebrew, ay may corresponding number at may makalugan ang mga code ng scripture. Bakit natatalaka itong Jewish calendar? Dahil ito ay mahalaga. Ang mundo ng kalingitan ay may, katulad ng nasabi ko, ay may ibang mundo na may sariling calendar dahil ito ay supernatural world. At ang Almighty ay gumagawa ayon sa tinatawag na Hebraic biblical calendar, si Yahweh. At ang bawat buwan ay may kalagahan. Si Yahweh ay nagpapatakbo ng ating panahon sa pamagitan ng pagkakasunod-sunod ng mga buwan at talagang katulad ng gear ng orasan na bawat piraso oras na magkakasunod-sunod at propesiya nagsisimula ng buksan ang Book of Revelation para sa sangkatauhan at sanlibutan. Para naman nitong mga araw kung kaya't nabug na para sa lahat ang programang Salita ni Yahweh. Dahil ang pagbubukas ng propesiya ay tinitiyempo ayon sa code ng scriptures. Ang value ng numero ay mababasa sa mga litra nila na may tinatawag na code. At 22 nga ang sabi ko ng makanang letra ng binubuo, ang Hebrew alphabet, at ang kabuuan ng code ay sa kanilang pag-interpret ng propesya ay may tinatawag na layer ng mga katotohanan ng mga propesya. Ibig sabihin, ng ibang alpabeto ng Hebrew kaysa sa atin. Hiwalay ang numero natin, katulad ng nabanggit ko. Subalit, sa Hebrew ay ba? Kaya nga po, yun ang nabanggit ko po. Ayon po sa Hebraic biblical calendar, ngayon ay year. Ayon sa kanila, sinusundan ang taon year 5,784. Kung atin itong iti-trace, tulad ng nasabi ko, nagsimula ang New Year nila for year 5784 noong September 15. Kung atin itong iti-trace, ang haba nito, 2000 tayo, 2023 tayo ngayon. So, nagsimula ito possible sa taon ni Noah, yung pagbibilang nila. Ayon sa kanilang propesya sa Biblia. Ito ang taon dahil sa ating season ngayon at sa hinaharap ay taon ito na pag-alis sa dati na kasanayang pamantayan. Alam niyo po, ang ating panahon ngayon, hindi na yung dati. Kaya huwag na po tayong mag-umasa, no? Na yung ating panahon noon, na dati natin nakasanayan, ay masasanayan pa rin natin ngayon. Hindi na po yan. Iba na po tayo ngayon. Dahil tinatawag na nga nila ng new order, di po ba? Kaya tayo po, isipin natin yan, yung mga sinasabi na New World Order, no po, yung parang kakaiba na yung kanilang pagsasalita, lagi nang may panibagong pamantayan. Yun ang ibig sabihin yan sa mundo, no? Lagi na ngayon, world, lagi ng world, ang kanilang mga inuusap, no? Ang mga business para sa world, ang anumang mga activities network para sa world, no? Marami ang mga abnormalities, ano po, kaya yun, natalakay ko po yan nung una, yung mga abnormalities, no po, kung sa politics po,
ang China, ang BRICS, no? Nagkasama-sama na sila. 5 bansa yan, Brazil, Russia, India, China, at saka South Africa. Yun ang BRICS. May sarili na silang currency, no? Iba naman yung sa UN kasi mayroon silang 193 states at kasama na po tayo dyan sa United Nations. Ang sabi po ng scientists ngayon sa ating mga panahon, ang panahon daw po natin ay medyo, ang temperatura niya ay umiinit daw po, no? Umiinit na at asahan daw po natin ito na painit po ng painit. Ay, ang atin na lang ditong pag-asa ay si Yeshua na manalangin tayo na hindi tayo maapektuhan sa panahon, no? Kailan necessary po talaga na para hindi po tayo ma-stress, tanggapin po natin ang mga pagbabago ng mga panahon. Huwag na po tayong magtumingin sa yung nakaraan. Huwag na po. Ito po yung panahon, nandito tayo sa mga panahon na ito. Tanggapin po natin ito dahil ito po ay tinalakay na po ito, isinulat na po ito sa Biblia. No po? Dahil alam niyo po yung kung bakit umiinit po ang ating panahon, ay dahil po yan sa ozone layer. Doon pa sa taas, no, mayroon po yan talaga nilagay ang ating mahal na Yeshua na pantakip, no po, na hindi po tayo masyadong mainitan dito sa earth. Pero yung layer na yon po, tawag na ozone layer po, ay unti-unti po yan nagkabutas-butas po dahil po sa mainit na mga hangin na inaakyat natin doon. Magsusunog po ng mga basura, mainit na hangin. Kaya po di po ba bawal na po ngayon kahit saan. Magsusunog po kayo ng basura, babawal po yan, hulihin po kayo. Yun po yung cause ng ozone layer na kakabutas-butas. Lalo na yung mga planta ng mga gasolina, ng mga ganun. No? Yung fossil doon sa US ba yun? Yung mga scientists yun, nagrarally. Dahil yung init na binubuga nila yan, ay papunta yun po sa ozone, sa layer po, na yan po ang cause ng nakakabutas-butas. Yung pong ating mga air condition, kung hindi naman po yan kailangan natin, binubuga po yan, mainit po yung hangin. Isa po yan. Yung mga refrigerator po natin, mainit din na hangin. Mga ganun, yung hindi man kailangan, wag na lang po natin gamitin, no? Magtiyaga na lang po tayo dyan sa natural na hangin, di pa tayo magkakasakit. Pero kung kailangan talaga, bakit hindi? No? Pero para makatulong tayo na ang ating ozone, ang layer po natin dun sa taas ay hindi po masyadong magkabutas-butas dito po sa banda ng Pilipinas. Hindi, magtiyaga na po tayo, ingatan natin ang mga ganitong mga pangyayari. No? Yan po ang dahilan kung bakit ang ating karagatan, umiinit. Kasi pagka umiinit po talaga, ang karagatan natin, mga tubig natin, ang mga nilalang sa ilalim niyan ay nasusuffocate. Kaya po, pag nakakakita po kayo na maraming isda, maraming isda, ayan, lumulutang, napakarami, kahit saan makikita mo, sa balita. Ibig sabihin po, hindi na po sila nakakahinga sa ilalim. Kaya po nasusuffocate po sila dahil sobrang init. Kaya ganun po, nangyayari po yan. Kaya po, kaya ngayon, mga kunting reminders lang po yan. Sinabi ko po nung nakaraan na ang China, ngayon may outbreak. Ang tinawag nga po nila, walking pneumonia. Pinapaliwanag, hindi naman mapaliwanag. Parang yung COVID, hindi mapaliwanag. Pero wala tayong magawa kasi nandyan na yan, no? Ang mga nalangin po tayo, no? Ingatan ng ating mga kalusugan, no? Kasi nandito na po talaga tayo na binubuksan na po ang mga propesiya sa Book of Revelation. Ito po ang dapat natin ipangaral, no? Yung mga nangangaral sa mga salita ni Yahweh, no? Buksan natin tong Book of Revelation kasi nandito na tayo eh. Ba't pa itatago natin, no? Alamin natin kung ano ba itong laman ng Book of Revelation kasi binubuksan na ng mahal na Yeshua ang mga propesiya. So, binubuksan na, wala pa tayong nalalaman. Hindi pa natin naibabahagi sa ating mga constituents, sa ating mga kapatiran, sa lahat. Hindi naman kapatiran, sa lahat na. O alamin, ipaalam sa kanila na nandito na tayo, sinasabi ng Biblia. Ganito na, no, sasabihin natin. Alam niyo po, ang ating babasahin ngayon,
bibigay sa atin ng ating kapatid si Sister Nora ang Matthew chapter 5 verses 7 up to 20. Pakinggan po natin. Matthew 5 verse 17, 18 to 20. Ang wali ni Yeshua dito sa buntod. Five. Bulahan magpaubos kay maila ang tibuok yuta. Bulahan kadtong maningkamot pagtuman sa kabubuton sa Yahweh kay tagbawon niya sila. Verse 7. Bulahan ang maluluyon Shalom, 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 shalom. pagtulunan mahitungod sa balaod. Verse 17. Ayaw ninyo hunahunaa ang mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises og sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako muanhi aron pagsalikway niini kundili aron pagtuman hinoon sa hustong kahulugan. Verse 18. Timan-i kini samtang anaa pa ang langit ug ang yuta bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing diyutay nga bahin sa balaod dili gayud mahanaw hangtod matuman ang tanan. Verse 19. Busa ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasuguan ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon mahimong labing ubos sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon mahimong dako sa gingharian sa langit. Verse 20. Busa sultihan ko kamo nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Yahweh sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga parasiyo. Maliwanag po, no? Na sa bawat kahit tuldok ay mangyayari po sa salita. Ang tuldok po kasi sa Hebro ay mayroon yan, ibig sabihin, depende sa pagkakagamit o kanyang pinagkagamitan ng mga paragraph o salita. Ngayon, may tanong pa, sister. Sige po, itanong mo itong gusto mong itanong sa akin. Ang tanong ko po, Sister Ruth, yung po bang 7 Great Word and Chime event ay 7 lamang po ba talaga yon? Hindi. Actually, 21 ito eh. Bali, shinorkat natin ito ng 7. Pero within the 7, 21 ito ng mga events. Kaya, naano natin ito sa 7 kasi may malalaking kaganapan na under it ang iba niyan. So, kaya natin, narito, bibigyan ko kayo ng ng 7 na ito. Ang mild tribulation. No? Ngayon, nandito na tayo ngayon. Ang rapture, ang dulo nito. At ang great tribulation, susunod agad. But then, Battle of Armageddon, part 1. Dalawa ang battle, ha? Ang battle ng Armageddon at saka battle ni Satanas. Magkahiwalay po ito. Ang white throne, sa pang-apat, no? White throne judgment. Ayan, lahat ito ng mga patay at buhay, i-judge. Ang reign, ang paghari ni Yeshua sa lupa, 1,000 years, dito po sa lupa yan. And judgment, pangalawa, ito na si Satanas, ang fallen angels. Yan na po, magkahiwalay po ang dalawa na ito. New heaven and new earth, yan po ang pampito. Pero, so within this, ay may mga kanya-kanyang event. Kaya, abangan po natin yan. At ngayon, ay muli kaming papaalam dahil dumating naman po ang oras, kaya wag po kayong mawawala sa susunod. Nagkukulang po ang ating oras, no? Tayo po ay nag-invite, no? Sa mga gusto pang malaman ang malalim na mga katuruan patungkol dito, ay inimbitahan po namin kayo na kayo ay dumalo sa mga
pamamahayag ng tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali. Malapit lamang po, dyan lamang po sa Kaniha Street, sa may French Living Water, katabi po yan, may gate dyan. Dyan po tayo ng 10 o'clock hanggang 12. Pwede po kayong pumunta para alamin ang mga katotohanan patungkol sa Book of Revelation. Maraming salamat po sa lahat na babay po. Ingat po kayo. אדונו למה שמלך בטרם כל יצא נברא לעת נשא בחפצו כל עזה מלך שמו נברא ביחד I just want to speak the name of Yeshua over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within presence. I speak Yeshua. Just want to speak the name of Yeshua. So every dark addiction starts to declaring there is hope and there is freedom. I speak Yeshua. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Yeshua over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Yeshua. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine to the shadows, burn like a fire. Shout Yeshua from the mountains, Yeshua in the streets, Yeshua in the darkness over every enemy. Yeshua for my family, I speak the holy name. Yeshua. Shout Yeshua from the mountains, Yeshua in the streets, Yeshua in the darkness of every enemy. Yeshua for my family, I speak His holy name. Yeshua. Shout Yeshua from the mountains, Yeshua in the streets, Yeshua in the darkness over every enemy.